Paano nga ba malalaman na scam ang isang online job? We need to do first is suriin natin ang platform or ang website. Aalamin natin kung legit ba ito or scam. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pag-check or pag-review sa mga testimonials ng isang website na papasukin mo. Tingnan mo ang mga reviews sa YouTube channel kung legit ba talaga yung online job mo. Second is iwasan ang sobrang alok. Halimbawa ay napakatindi ng alok niya. For example, inalukan ng $1,000 per hour. So hindi na makatotohanan yun. Maituturing na siyang scam. Pagka ganyan ang platform is red flag na yan. Pero ang katotohanan niyan, pwede talagang kumita ng $1,000 in 1 hour. Pero sa nagsisimula pa lang, ay hindi yan agad-agad. Next is, huwag tayong magbigay agad ng detalye. Lalo na yung humihingi ng details is galing pa sa third party. For example, nag-chat sa Messenger at hinihingi agad yung Gcash mo, yung PayPal. So sunod tayo mag-ingat sa mga training fees. Ang ilang scams ay nanghihingi agad ng training fees or magbabayad ka sa kanila. Sa umpisa pa lang ay mali na agad. Bakit? Ikaw nga yung magtatrabaho tapos ikaw yung hihingian ng bayad. Ang tandaan natin sa website, tayo ang babayaran. Kapag ka nakapasa tayo sa mga requirements, nagsimula na tayong magtrabaho. Next, suriin ang employment or client. Marami naman tayong pwedeng magamit. Pwede tayong gumamit ng Google. Pero kung wala ka talagang mahanap na information patungkol sa kanila, scam yan. Ito pa ang isa pwede nating gawin, magtanong sa mga kaibigan or kakilala. Lalo na nagtatrabaho siya sa isang online job, kapareho ng platform na pinapasok mo. Next, huwag tayong magtiwala sa unsolicited job offers. Ano ibig sabihin nito? Kung bigla ka na lang tinawagan, gamit ang phone number mo, gamit ang messenger mo, o kaya naman yung WhatsApp mo, hinard ka agad nila sa kanilang platform na hindi ka naman nag-a-apply. Isang senyales na scam yan. Mag-ingat sa mga online job na walang detalye. Ang mga legit na online job is merong mga details tungkol sa posisyon or sa responsibilities. But next, ito ang dapat na pansinin natin na hindi tayo dapat magpadala ng pera sa kanila. Ang tunay na employer ay hindi talaga humihingi ng pera. Lalong-lalo na sa mga aplikante nila. Kahit piso or magkano pa yan, hindi yan hihingi. Kasi nga ikaw ang babayaran nila. Graphic designer, content writer or copywriter, digital marketing or specialist, data entry specialist. Next is translator, e-commerce specialist, social media manager. Ilan lang yan sa mga online job na mga legit. Siguro maitatanong mo, ano pa ba ang ibang paraan para malaman ko na talagang legit yung online job na yan? Kasi kanina ang pinag-usapan natin kung paano malaman na hindi ba talaga legit yung online job. Ang sinyales, makikita mo na ang kanyang website is professionalism. So pag check mo pa lang, pag open mo, makikita mo kumpletong-kumpleto ang mga detalye niya. Next, malinaw na job description. Pag legit yan, nandyan lahat. Ano ba yung mga tatrabahuhin mo, ano yung mga qualification, and then marami pang iba. Makikita pa rin dyan ang contact information. And then, merong interview process. At meron din counting exam. Kailangan mo ring ipasa. Merong mga kontrata or kasunduan. So, bago ka magsimula, makikita mo yung contract mo. Makikita mo naman kung sapat yung pasahod na ibinibigay. Alam natin na kapag sobra-sobra, napakataas niyan, hindi yan legit. Pero pagkasakto lang, sa tama lang, isa yan sa way para malamang legit yan. Then, merong mga legal na dokumento. Mayroon ka makikita mga hiring process. Ang legit na kumpanya or employer, transparent yan. Makikita mo ang kanilang mga operation. Makikita mo sa YouTube. Maraming nag-reviews. Then sa Google. Sa iba pang platform. Dapat hindi yan invisible. Baka ikaw lang nakakaalam yan. Scam yan. So sana nagustuhan mo ang video na to at nag-like ka dyan sa ating video kung gusto mo. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye!